Ivana's POV. Christine is still glaring at me. Lumipat ang tingin ko kay Daddy at nakita kong disgusto sa mukha niya. Wala sa sariling napayoko na lang ako. Laking pasasalamat ko na may mag-serve ng mga foods kaya doon bumaling ang atensyon ng lahat. I'm sorry, Wilson suddenly whispered before kissing my right cheek. Baga ako lumayo sa kanya kaya dahan-dahan siya napangisi. Stop! Mahinang sabi ko sabay tingin sa harap kaya't nakita kong maluhalohang mata ni Christine. And suddenly she hugged Dad. Dad glared at me like he wanted to kill me. Ilang sandali pa'y biglang tumunog ang phone ko. Kinuha ko yon sa isang pouch na dala ko kasama rin itong dress kanina. Nanlamig ako na makita ang pangalan ni Daddy. I am so disappointed, Ivana. I never knew that you would stoop this low. You are disgusting. Tears immediately formed inside my eyes. Pero bago pa matago ang phone ko, may kimuha na nito sa kamay ko. Wilson got it and he immediately put it inside his pocket. Nang tignan ko siya, umigting na ang panga niya. At sa mga sandaling ito, alam ko at ramdam ko na hindi ako bagay dito. Di ako bagay sa mundo ni Wilson. Mawalang galang na ha. I won't marry Christine Alcantara. I'm saying this because I want to clear things as early as possible. I won't marry that Alcantara, not even in my dreams, Wilson. His mom said, but he seems not afraid. And who's the woman that you would want to marry? Seryosong tanong ni Daddy, kaya mas lalo akong kinabahan. Wilson looked at my dad seriously like he's not afraid of anything. Your other daughter, sir? Napasinghap ako na marinig ang sinabi ni Wilson. Everyone in our table went silent. Napahawak akong madiin sa damit na suot ko dahil parang tatakasan ako ng hininga. And suddenly, Wilson intertwined our hands below the table. Dahan-dahan ko siyang nilingon pero seryoso lang tingin niya sa mga pagkain na nilalagay sa table namin. The host announced for everyone to eat first before starting the bidding. Ali silently eat beside me and I know that she is feeling awkward too. Di ko magawang galawin man lang ang pagkain ko dahil ramdam ko pa rin ang galit na tingin sa akin ni Tita Christina at ni Christine, pati na rin ng mommy ni Wilson. I badly want to leave. Wilson, here! Medyo malambing na sambit ni Christine, kaya't wala sa sariling napatingin ako sa kanya. I saw her sweet smile. Di na siya mukhang naiiyak habang nakatingin kay Wilson. She's handing him a vegetable salad. No, thanks. Wilson coldly said without even looking at her so Christine's smile faded. Naningkit ng bahagya ang mata ko. Dahan-dahang iniles ang kamay ko sa pagkakahawak ni Wilson at ginamit yon para abutin ng isang baraso ng tubig. Nanuyo ang lalamunan ko at ang tanging laman ng isip ko ngayon, paano ko gagawa ng paraan para makaalis dito? Wilson, how's your farm in Nueva Ecija? Your farm is quite huge and you must invest in the rice mill business, his dad said. So Wilson turned to him like a businessman. I'm thinking of doing that but I don't think not too soon. I still have a lot of loads. The company is expanding so I need to prioritize that first. Tumangutango ang daddy ni Wilson. Good, you're doing good. I will let Ali handle our smallest business next year. Wilson added so her sister gasped. No, I don't want to. Ali, lower down your voice. Daddy, I told you I am not into business. I'm thinking about the shift in passion designing next semester. Ali is 18 so she must be a college student now. You chose to take business. But I thought it was good, Wilson. I hate it. Pairap na sabi nito kahit di na niya sinagot pa ni Wilson. Their dad talked to Ali so I bowed a bit while listening. Laking pasasalamat kong tahimik ngayon ng mommy ni Wilson, pati na rin si Tita Christina. I cannot swallow insults right now. I might cry. Wilson put some food on my plate. Eat. Mahinang bulong niya sa akin. Wilson, kailan matitingnan ng building sa Seattle? We need an office in Seattle as soon as possible. I'll check it, Dad. After Christmas, we'll go there. He answered while still putting food on my plate. Agad kong pinigilan ang kamay ni Wilson nang mas dumaming lalo. Ang nilagay niya alam kong hindi niya naman kayang ubusin. Baka nga hindi ko magawang tikman kasi pakiramdam ko. Nasa galaw ko nakatingin ng mga kasama namin dito. My situation right now is very awkward. Hindi ko may paliwanag ang kabang nararamdaman ko ngayon. I cannot even move. I can't go with you. You can do it alone. Yes, I know, but I'll bring Ivana with me after Christmas. Naparunok ako sa narinig. Natahimik ang daddy niya at sa gilid ng mata ko nakita ko kung paano naman umismid ang mommy niya. Lalong nadagdagan ang kaba ko. Enough of that business stuff. I don't like what I'm hearing. Masungit na sabi ng mommy ni Wilson na alam kong nakadirekta sa akin. Dahan-dahan ko siyang tinignan at doon ko nakumpirma na para nga sa akin ang mga sinabi niya dahil masama ang tingin niya sa akin na may halong pagkadisgusto na para nandidiri. I felt a pang of pain in my heart because of that. Let's just eat. The auction will start in a minute.
Wilson's dad said, so I cannot help but to sip on my water again. Wilson slightly pointed the food on my plate, so I swallowed so hard before eating. Halos hindi ko malunok ang kinakain ko, kaya panay ako inom ng tubig. Are you okay? Wilson suddenly whispered, then he slightly rested his arms on the backrest of my seat. Dahan-dahan akong tumango at tumigil na sa pagkain dahil wala rin naman akong gana. I was about to look at Wilson but the host suddenly said something in the microphone. Humarap lang ako doon at napagtanto kong magsisimula ng auction. In this kind of party, the rich people will show their unending money by buying not important things. At nagsimula na nga ang auction. Unang binenta, vase na 1,000 taon na, sabi ng host. Napangiwi ako sa presyong nilalapag ng mga tao. And our table is silent. Nakita ko pinaglalaroan ni Wilson ang number na inabot kanina sa kanya, kaya bumaba ang tingin ko doon. At nang tingnan ko ang mukha niya, kita kong bahagya niyang pagpikit na tila inaantok. Wilson, do you want a watch? They're bidding the watch which was owned by the King of Spain. I will buy you one if you want. My advance Christmas gift for you? Christine suddenly said. Bigla ko siyang tinignan. Nagtama ang mga mata namin pero sinamaan niya lang ako ng tingin. Pero nang mapatingin siya kay Wilson, bigla siyang ngumiti ng matamis. I waited for Wilson's answer. Napatingin na rin si Tita Christina at si Daddy kay Wilson na nakapikit. Wilson. His mom called him but he did not answer. Naparanok ako at saka tinignan si Aline na mukhang inaantok na rin, kagaya ni Wilson. At di sumagot si Wilson hanggang sa nakuha ang relong tinutukoy ni Christine. Christine was teary-eyed, and Wilson's mother glared at me. Natigil lang ang pagtingin nito na masama sa akin na may bago na namang bagay ang pinapakita. I sighed. I really wanted to go home. Pero kung mag-aaya akong umalis, baka sabihin naman nilang bastos ako. Di naman siguro magtatagal to. Titiisin ko na lang. I felt Wilson's nose on my neck. He sniffed my scent so I slightly pushed him. I wanted to wrap my arms around you. Sabi ni Wilson sa akin na may kalakasan. I am sure that everyone in our table heard it. Napatingin silang lahat kay Wilson kaya naman napaawang ang mga labi ko at nadagdagan ng kaba ko. I need to go to the powder room, I suddenly said. I need to calm myself. I will go with you, Wilson said, so I shook my head. No, I can do it. Excuse me po. Mabilis pang sabi ko sabay talikod, dala ang puso kong sobrang bilis ng pagtibok. Nagtanong ako sa isang waiter tungkol sa powder room na mabilis namang naturo kaya't nakarating ako doon ng walang kahirap-hirap. Na makapasok agad ako dumiretso sa sink at doon ko hinabol ang paghinga ko. Gusto ko sanang maghilamos pero nasasayangan ako sa makeup ko ngayon. Parang gusto ko nang umuwi pagkalabas ko dito. I'll just walk towards the exit without them knowing. Hindi ko na kaya. Being with them in one table suffocates me. Ramdam na ramdam kong hindi ako nabibilang. Pinaparamdam nila sa akin hindi dapat ako naranoon. And it is hurting me so bad na kahit sarili kong ama namumuhi sa akin. Habang nakatitig ako sa refleksyon ko sa salamin, biglang bumukas ang pinto. Lumingon ako doon at mas kinabahan ako na makita ko si Tita Christine ang papasok kasama si Christine. They locked the door so my eyes widened. Ang kapal na mukha mong sumama pa dito? Christine angrily said while pointing at me. Napatayo ako na maayos at agad akong kinuhang gamit ko. Aalis na ako, sabi ko sabay lakad papunta sa pinto pero hinarangan ako ni Christine habang galit na galit ang tingin sa akin. Ang landi mo? Ganon ka ba kalungkot para ipagsisikan ng sarili mo sa mga bagay na hindi mo naman kayang makuha? Napakayom ang kamao ko. Excuse me, ayoko ng gulo kaya please. Shh, honey. Let's just watch how she cries because of heartbreak. Your Tita Isabella wants you for Wilson, and this girl right here is just dreaming of being the one who were in fact she is not. Isa siyang pulubay na walang mapupuntahan kaya't kung san-san na dumadapo. Tita Christina said before looking at me from head to toe. Kagad namasa ang mata ko sa insultong narinig. Ayoko po ng gulo. Mahinang sagot ko. I am trying to control myself dahil ayoko ipakita sa kanila na wala akong modo tulad ng mga sinasabi nila. Then leave. Alam ng lahat na engaged na kami ni Wilson kaya bakit ka pa narito? You are an insecure. Hindi mo makuha ang pagmamahal ni Daddy kaya si Wilson naman ang dinidiktahan mo? Ang kapal na mukha mo. Kung may malandi sa atin dito, ikaw yon, Christine. You're pushing yourself. I am not able to finish my words when Tita Christina suddenly slapped me. Nahulog ang ilang buti ng luha mula sa mata ko, kaya agad ko yung pinunasan sa kanilingon si Tita Christina, galit na galit. How dare you call my daughter those names? Tandaan mo, anak ka lang sa labas at wala ka may pagmamalaki. Anong tingin mo sa sarili mo? You're nothing but a dirt in this world. Kumawala ang munting hagulhol mula sa akin.
habang nakatingin kay Tita Christine. Iyan ang mukha niya tuwing sinasaktan at iniinsulto ako noon. Hindi ko makakalimutan kung ilang beses niyang ipinaramdam sa akin walang-wala ako. Hindi ko makalimutan kung paano niya pinakita sa akin na walang sumusuporta sa akin. Ivana, nabuhay at nabihisan ka dahil sa amin. Wala ka ngayon dito sa mundo. Kung wala ang pera namin, kaya lumugar ka. Bumalik lahat ng sakit sa dibdib ko. Umusbong lahat ng sakit at galit na araw-araw kong kinikimkim dahil sa sinabi niya. Tinignan ko siya habang umiiyak at di ko na pinigilan pa ang mga salitang gusto kong sabihin. I am not doing anything. Wala kayong narinig na reklamo mula sa akin. Nung sinampal niyo ako dahil ayaw niyo sa akin nung nasa bahay niyo pa ako, nilunok ko yun. Nung di niyo ako pinakain ng isang araw, tiniis ko. Yung palagi niyong sinusumbat at pinapaalala sa akin na ako ang bunga ng kamalian ng asawa niyo, nilunok kong lahat. I am so thankful that you and my dad let me live. Salamat dahil nakapag-aral ako at nakapagsuot ako ng damit. Salamat dahil may bahay ako at hindi ako nagrereklamo. Tita, wala kayong narinig galing sa akin kahit nasasaktan na ako. Tumahimik ako kasi alam kong wala akong laban, but please, I don't deserve this hate because I am with Wilson. I met him before the engagement came. Umiiyak ng sambit ko pero nanatiling matigas sa mga ekspresyon nila. At sumasagot ka na ngayon. Alam mo Ivana, anak kang hanang kabit kasi ang taas ng pangarap mo sa buhay. Sa tingin mo papakasalan ka ng isang Thompson? Alam mo ba kung ano sila at kung ano ka? Mabilis kong pinunasan ang mga luha ko, sabay tingin kay Christine na naiiyak na rin. Christine, if you want Wilson, then I don't care. If he likes you, then I don't care. But I could see that he does not even care for you, so why bother? Why are you pushing yourself for him? Kung may nakikisiksik sa atin dito, ikaw yon. I am sorry but I want to leave. Excuse me po. Dali-dali kong binuksan ng pinto at saka lumabas ako habang nagpupunas ng luha. I made sure that there are no traces of tears in my cheeks when I returned to where Wilson is. Nakita ko si Wilson nakatayo na at nang makita niya ako, mabilis niya ako sinulubong. Kurot ang noon niyang tinignan ng mukha ko kaya't nag-iwas ako kaagad ng tingin. Huminga ako ng malalim, tsaka pilit nang umiti sa kanya. Are you okay? Did you cry? I shook my head before faking a smile again. Hinila ko siya paupo pero hindi pa rin naalis ang kulot ng noon niya habang nakatingin sa mukha ko na parang may hinahanap. At ilang sandali pa'y dumating na si Tita Christina at si Christine sobrang lawak ng ngiti. Napayuko ako pero kita ko kung paanong dumapo ang mga mata ni Wilson sa kanila. Wilson, have you bid something? Someone asked using her sweet voice. Di sumagot si Wilson. At di ko na napigilan pa ang sarili ko. Nahawakan siya na mahigpit sa kamay, kaya naman nilingon niya ako. Ang hapde ng lalamunan ko dahil sa pag-iyak ko kanina. Let's go, sabi ni Wilson na agad akong mabilis na pinatayo. Tinapunan niya ng tingin isa-isa ang mga kasama namin at dagdagan ang tingin niya kay Tita Christina na ngayon ay kausap na si Daddy. Wala sa sariling napatingin ako kay Daddy na umiigting ang panga. I am sure Tita Christina told her something about me again. And that is her point of view, so I'm sure that I'm the villain in their story. We need to go. Dad, Mom, we will go. Ali, you? Wilson, I'll stay for a minute, his sister said. Well, go. Malamig na sabi niya at umalis na kami doon nang hindi man lang hinihintay ang sagot nila. Na makalabas kami, maraming mga kamera ulit ang sumalubong sa amin. Yumuko ako para itago ang mukha ko at mabuti na lamang dahil biglang huminto ang kotse ni Wilson sa harap namin at may lumabas na lalaki doon. Wilson got his key and he guided me inside. Can I go home to my condo? Nangihinang sambit ko habang di makatingin sa kanya. We'll go there, sabi naman ni Wilson kaya naman napapikit na lamang ako. I could still feel the pain inside my chest. Para akong pinukpok ng martilyo. Something happened? Tell me about it. Biglang sabi ni Wilson pero nanatili akong tahimik. Napamura siya ng ilang ulit saka mabilis na hinawakan ng kamay ko. Marin ang pagkakahawak niya sa kamay ko kaya't bahagya akong kumalma dahil naramdaman kong hindi ako nag-iisa. Nabuhay ba ako para masaktan? If yes, then please just kill me. Ayoko nang masaktan. Ayoko na sana. After a couple of hours, we arrived in my condo. My body is so tired and the first thing that I want to do is to sleep. Tahimik kaming dalawa at alam kong walang planong umuwi si Wilson sa penthouse niya. Hinayaan ko siya at pumasok na ako sa kwarto ko. I headed to my bathroom to clean myself and when I went out, I saw Wilson sitting on my bed. Inaantok niya ako nilingon kaya't mabilis ako nag-iwas ng tingin at dumiretso sa closet ko para kumuha ng pantulog. Right after I got my sleepwear, I went back to my bathroom.
Na makapasot ako ng pagtulog, agad kong lumabas at naabutan ko ulit siya sa ganong posisyon. Dahan-dahan siyang tumayo na makita ko. I will shower too. Mahinang sabi niya kaya't naparunok ako at saka tumango. Pinigil ko ang kagustuhang titigan si Wilson habang naglalakad, papasok sa banyo ko. My heart is beating so fast and I'm somehow used to it. Na makapasok siya sa banyo, nag-blower ako ng buhok ko at agad na humiga sa kama. I suddenly remembered what happened earlier. Ang mga salitang binitaw ni Christine at Tita Christina na hindi matanggal sa isipan ko. Ang galit at pandidiring tingin ng mommy ni Wilson, pati na rin ng daddy. Lahat ng ngayon parang punyan na sumusugat sa dibdib ko. I did not expect any of this to happen. Yung gabing nakita ko si Wilson sa bar, hindi ko malang naisip na darating ang gantong lahat. I felt for him and everything is a mess right now. Idagdag pa na gusto na pala siya ni Christine. Christine is in love with him but I don't really expect. And people knew about them being engaged. Or maybe hindi na ngayon. Wilson kissed me earlier and I am sure that the reporters captured that one. Daan-daan ko inabot ang phone ko sa bedside table. Katabi to ng phone ni Wilson kaya't alam kong siya ang naglagay nito kasi siya naman ang kumukuha ng phone ko kanina. When I opened my phone, my father's message immediately popped up. We will talk. Nanayo ang lalamunan ko sa nabasa. I won't reply kasi alam ko naman, papagalitan niya na naman ako kasi nasasaktan si Christine. Christine's first above anything else. Si Christine ang una palagi kahit siya ang tunay na anak. I deleted that message because I don't want to see it again. It's clear now that he disowned me. I respect him as my father but for now I need to respect myself too. Ayoko muna makarinig ng masasakit na salita galing sa kanya. I want to forget everything. I want to forget all the pain. Dahil hindi ko alam kung kaya ko pa. This is too much. Bigla akong bumalik sa realidad nang sunod-sunod na pumasok ang notification sa phone ko. I immediately opened the latest one and I did not know how to react when I saw the picture of me and Wilson kissing in the auction party. Sunod-sunod ang mga comments kaya naman namutla ako. Wilson Thompson is in a relationship with Ivana Alcantara. The engagement between him and Christine Alcantara is fake. Mahinang basa ko sa headline. Halos takasan ako ng hininga na makita ko ang ilang mga articles tungkol sa mga nangyari kanina. Gulat na gulat ako sa mga nakikita. Alam kong kakalat pero hindi ko alam nakakalat agad. Inisa-isa ko ang mga article at ang mga nangyari kanina. Gulat na gulat ako sa mga nakikita. Alam kong kakalat. Inisa-isa ko yon. Nagsasabing may relasyon kami ni Wilson at di siya'y kakasal kay Christine. Even my identity spread all over the news.